Inihayag ni Secretary Sonny Coloma ang direktiba ni Pangulong Aquino kaugnay sa unemployment at ang kampanya laban sa kahirapan. Ayon kay Coloma, ng gabinete ang mga pamamaraan para mabawasan ang bilang ng mga walang hanap buhay at mga naghihirap sa bansa. Para sa detalye, balitaan mo kami, Elena Luna. Ibinagutos ni Pangulong Aquino sa mga miyembro ng kanyang gabinete na pag-ibayuhin pa ang paglikha ng trabaho at proteksyon sa nangangailangang sektor ng lipunan, lalo na sa mga lalawigan. Ayon kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., ito ang tinutukan ng maghapong cabinet meeting na pinamunuan ni Pangulong Aquino. President Aquino directed cabinet members to be proactive in delivering frontline services that will assist Filipinos in provinces where there is a high incidence of poverty. Sa naganap na cabinet meeting, sinabi ni Secretary Coloma na inilatag ng Administrasyong Aquino ang mga programa para matiyak na magtutuloy-tuloy ang paglikha ng trabaho. 3 kategorya ang binuo ng Human Development and Poverty Reduction Cluster, batay sa mga lugar sa bansa na may katumbas na pagtugon sa kasalukuyang mga sitwasyon. Tayo ng foundation na kung hindi man kaagad na attain yung resulta, sigurado naman kung matibay yung foundation, makikita naman natin yung benefits and benefits will be sustainable and long. Ayon sa kalihim, target ng gobyerno na hikayatin ang pamumuhunan sa Pilipinas. Para magawa ito, kailangang maisaayos muna ang mga bagay na magpapadali sa negosyo sa bansa, gaya ng infrastruktura at mababang presyo ng kuryente. Secretary Domingo said that DTI will focus on increasing the country's competitiveness in industry sectors with high employment multipliers such as shipbuilding, food processing, furniture, chemicals, automotive, copper and copper products, electronics and garments. Nilinaw din ng palasyo na hindi nila ginagawang dahilan ang mga dumaang kalamidad sa napaulat na pagbaba ng employment rate sa bansa. Sinasabi nga natin dun sa ating strategies on poverty reduction, yung pagkakaroon ng calamity nagiging dahilan kung bakit magbibigay tayo ng priority doon sa mga lalawigan na palaging tinatamaan ng bagyo. Dahil kung sila ay naging apektado na ng kalamidad, dapat ay magbigay pa tayo sa kanila ng dagdag na bigyan sila ng karagdagang employment opportunities, livelihood opportunities. Hindi po natin ginagawang dahilan yung kalamidad. Naging bahagi rin ng cabinet meeting ang pag-uulat ni Vice President Jejomar Binay na target ng HUDCC ang pagbibigay ng housing assistance sa may 562,000 na pamilya hanggang taong 2016. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.